Good morning, everyone. So our topic for today is understanding the individual differences of learners. Ang bawat mag-aaral ay hindi pare-pareho. Iba-iba sila sa paraan ng pag-iisip, kakayahan, emosyon at karanasan. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng mga guro ang individual differences upang makapagturo ng mas epektibo. So, ngayon ay pag-uusapan natin yung mahalagang teorya at konsepto. So, number 1, theories of intelligences. Hindi totoo na ang intelligence ay iisang kakayahan lamang. Ang mga bata ay may iba't ibang lakas at maaaring magpakita ng talino sa iba't ibang larangan. Halimbawa, may batang mahusay sa matematika pero nahihirapan sa wika. O kaya naman ay mahina sa pagsusulit pero napakahusay naman pala sa musika. Next, number 2. Perkins' theory of learnable intelligence. Ayon kay Perkins, ang talino ay hindi nakapako o fixed. Maaring paunlarin sa pamamagitan ng pagsasanay, karanasan, at tamang estratehiya sa pag-aaral. So may 3 uri ng intelligence dito. Neural, kapasidad ng utak at mental ability or brain capacity. Experiential, mga kaalaman na natututunan mula sa karanasan, experience-based knowledge. Number 3, reflective, kakayahang suriin at pag-isipan ang sariling pag-iisip or yung metacognition, ability to think about one's own thinking. So, ibig sabihin kahit hindi tayo magaling agad, pwede itong ma-develop. Next, Gardner's multiple intelligences. Ayon kay Howard Gardner, mayroong iba't ibang uri ng talino na taglay ng tao. Number 1, linguistic. Ito yung talino sa salita, pagbabasa, o pagsusulat. Number 2, logical, mathematical. Talino sa lohika, numero, at problem solving. Number 3, musical. Talino sa musika, tono at ritmo. Sa music, different musical elements. Number 4, bodily kinesthetic. Talino sa pagkilos, sport, sayaw o paggamit ng katawan. Number 5, spatial. Talino sa imahinasyon at visual arts. Number 6, interpersonal. Talino sa pakikitungo at pakipag-unayan sa iba. Number 7, intrapersonal. Talino sa sariling damdamin at self-awareness. And number 8, naturalistic. Talino sa kalikasan, hayop at kapaligiran. So, ang bawat bata ay may dominant intelligence. Kaya't mahalaga na ang guro ay gumamit ng iba't ibang paraan ng pagtuturo para maabot silang lahat. Number 4, Goldman's emotional intelligence theory. Ang talino ay hindi lang sa utak, nandiyan din ang emosyon. Ayon kay Daniel Goleman, ang emotional intelligence or EI ay mahalaga sa tagumpay. Ang pangunahing bahagi ng EI ay self-awareness o pagkilala sa sariling damdamin, self-regulation, kakayahang kontrolin ng emosyon, motivation, kakayahang magpatuloy kahit mahirap, empathy, pag-unawa sa damdamin ng iba, social skills, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. So, halimbawa, ang batang mataas ang IQ, pero hindi marunong makisama ay maaring mahirapan din sa buhay. So, hindi lang basta puro intelligence quotient o katalinuhan. So, dapat din ay merong emotional intelligence. So, here, the key components are self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Next, number 5,
learners' thinking styles. Iba-iba rin ang paraan ng pag-iisip ng mga bata. Analytical, nakatuon sa detalye at pagsusuri or focus on details and analysis. Number 2, creative. Mahilig mag-imbento, gumamit ng imahinasyon. So, focus on imagination and innovation. Number 3, practical. Nakatuon sa solusyon at kung paano magagamit sa totoong buhay. So, focus on solutions and real-world application. So, halimbawa, sa isang proyekto, ang isang bata ay magaling sa pagsusuri ng data, analytical. Ang isa naman ay magaling gumawa ng malikhaing presentasyon, creative. At ang isa ay magaling mag-organisa at ng plano para magawa ito sa practical na paraan, practical. So, ito po yung learners' thinking styles. Next, number 6, Kolb's theory of learning style. Ayon kay David Kolb, may 4 na learning styles batay sa kung paano humahawak ng karanasan ang mga tao. Number 1, concrete experience. Natututo sa pamamagitan ng pakiramdam at aktwal na karanasan. So, it is learning by doing and feeling. Number 2, reflective observation. Natututo sa pamamagitan ng pagmamasid at pagninilay. So, ito po yung learning by watching and reflecting. Number 3, abstract conceptualization. Natututo sa pamamagitan ng lohikal na pag-iisip at konsepto. So, ito po yung learning by thinking and analyzing. At pang-4, active experimentation, kung saan natututo sa pamamagitan ng pagsubok at paggamit ng natututunan. Learning by trying and applying. So, halimbawa, sa isang science experiment, may mag-aaral na mas gustong sumubok agad. Ito yung mga aktibo. May iba naman na gustong munang manood at mag-isip bago gumawa. Yan yung reflective. Alright. So, in summary, ang pagkakatuto ay isang proseso na naapektuhan ng edad, karanasan at sitwasyon. Ang bawat mag-aaral ay may natatanging kakayahan, estilo at talino. Hindi dapat ikumpara ang lahat sa isang pamantayan. Dahil nga, each learner has unique abilities, styles, and intelligences. Tungkulin ng guro na kilalanin ang pagkakaibang ito at gumamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo para maging epektibo at makahulugan ang pag-aaral ng mga bata. Yun lamang po. Maraming salamat.